Good morning to each and every one of us. Can you greet your seatmate? Good morning and happy Lord's Day. So we thank you. We thank the Lord once again that He has given us the privilege to come and worship Him today. And truly, He is the one who sustained us in the past days na dumaan sa atin. And I would like to praise the Lord for He is the author of everything. He is our creator. He gives life. He takes away. He gives blessings. He holds back blessings. He is the one who is sovereign, and He is the one who sustains us. My family, we praise the Lord because, again, we we recently welcomed a new member of our family. So last week, umuwi po kami ng Bulacan. So kung binagyo po kayo dito, binagyo din yung Bulacan. Pero dun sa Bulacan, ambon pa lang, bahana. So nahirapan kaming maglipat-lipat pupunta sa parents ko, punta kila ate. And yes, andun yung struggles, but we need to minister to our family. And last Monday, kala namin magle-labor na yung sister ko kasi due niya this week, last week. And we decided na if wala pa rin pasok until Wednesday, we will extend para kami yung sasama sa kanya sa lying-in. But until Thursday night na, hindi pa rin. So sabi ko sa iba kong kapatid, substitute mo na. Kayo naman ang magbantay kasi kailangan na namin bumalik to prepare din sa worship service natin. And last Friday, although inaabot ng hours yung pagle-labor ng sister ko is naging successful ang delivery ng baby boy. So we praise the Lord. Meron kaming bagong member ng family. And ito po yung pinapasalamatan ko sa Panginoon ng mga previous preaching ko na kung maalala niyo po na yung ate ko na yon is naka-experience siya ng miscarriage. But ngayon ay pinatunayan ng Panginoon ang kanyang kabutihan sa buhay ng aming pamilya. And also, I had the privilege to dedicate my niece. So siya yung unang babae sa na apo nila mother. So sabi ko sa sister ko, sa mother niya, na parang tipid tips. Yung kapatid niyo yung pinag-dedicate para libre. So sabi ko, I'm willing. Sabi namin ni Ivy, wala kaming hinihiling kapalit. But they insisted na magbigay ng ibang products nila. So we praise the Lord for the gift of life. Sa sayang part ng buhay, meron po tayong mga pinagdadaanan, meron din po tayong mga naririnig, na-experience, na mga bagay na hindi maganda sa ating paningin. Katulad ng mga bagay na nagsasuffer tayo, yung mga bagay na naaapektuhan tayo negatively. And this morning, we will be studying a powerful challenge from the Word of God. This commands us to do something unnatural, completely unnatural in our
modern world. The title of our message this morning is Trusting God's Plan in the Midst of Injustice. Katulad po na sinabi natin kanina, merong part ng buhay na magkakaroon tayo ng celebrations, ng achievements, ng mga positive na happenings. But the reality is, makaka-experience tayo ng katulad ng mga na-experience natin ngayon and ma-experience natin in the future pa na mga bagay na parang hindi maganda sa ating paningin. We can see it everywhere. Sa work, sa school, mga bagay na na-experience, naririnig natin na parang unfair para sa atin. Parang yung nangyayari is hindi na yata maganda. We can also see it in the news. We can see it also in the social media, or even we can overhear it sa kung saan man tayo pumupunta. Kahit nga nung sa pagbiyahe namin, hindi natin ma-deny na ito yung nangyayari sa mundo natin. But as Christians, ano nga ba ang gusto ng Panginoon na maging response natin sa gitna ng mga pag agrabyado tayo, nalalamangan tayo, gusto natin may boses tayo, gusto natin may bawi tayo. But this passage in Romans chapter 12, verses 17 to 21, this passage will help us to find the truth on how God wants us to respond in the midst of unfair circumstances. So let's read our main text, Romans chapter 12, verses 17 to 21. Let's read all together, verse 17. Ready, go. Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all, if possible, so far as it depends on you. Live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Let's come to the Lord in prayer. Lord, we thank you for this another privilege that we can learn from your word, and may you help us to understand, may you help us to absorb the teachings that you want us to learn, and help us, Lord God, to have the desire to apply this in our daily lives. May you guide us with the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. So this morning, as we study this passage, we will also look into the perfect example of humility. We can also learn that Jesus Christ also experienced injustice. But we can see that Jesus did not repay evil for evil, and still did what is honorable, not only in the sight of man, but ultimately in the sight of the Father. Even though he experienced injustice because of somebody else's fleshly desire. So, familiar sa atin yung situation na dahil sa fleshly desire ng ibang tao, merong nagsasuffer. So, akala natin, dito lang sa
panahon natin nangyayari yan. But we can also see in the Bible that Jesus also experienced injustice. So as we proceed, we can learn about three things. We can learn about the attitude or virtue that God is commanding us to portray. Second, we can learn about how did Christ respond in a situation where he was also a victim of injustice. And we can also learn about how we can practically apply it in our daily lives. So our main idea for this morning is God desires to see a Christ-like follower even in the midst of injustice. God desires to see a Christ-like follower even in the midst of injustice. Bago tayo pumunta sa main point natin, tingnan natin, si Jesus Christ din pala ay naka-experience ng injustice. Nagkaroon din ng point sa buhay niya na nakaranas siya na unfair yung treatment na binigay sa kanya. Ang pinaka natatandaan natin pag sinabing unfair sa buhay ni Jesus Christ na ginawa sa kanya is yung maling accusation sa kanya na hindi niya deserve i-punish, hindi niya deserve i-crucify dahil mali naman yung accusation na ginawa sa kanya. That's unfair. Pero bago pa po nangyari yun, andito po yung pinaka-root kung bakit napag-initan to the point na kumantong sa crucifixion ang hatol kay Jesus Christ. We can see in John chapter 18 that Jesus was arrested by Jews and dinala siya kay Anas. And itong si Anas ay father-in-law ni Caiaphas. Itong si Caiaphas, siya yung high priest nung panahon na yon. So ano ngayon yung naging problema? In John chapter 2 and in Mark chapter 11, dito po sa dalawang event na ito, dalawang beses din may ginawa si Jesus Christ. Ano po yung ginawa niya? Ano po yung ginawa ni Jesus dito sa John chapter 2? Ginawa ni Jesus, nung nakita niya na ginagawang business place ang temple, ginawa niya, pinabagsak niya at ipinasara niya. Ang gusto kasi nung mga workers ng temple before, na pag ikaw ay nag-offering, dapat yung offering mo manggagaling sa binebenta nila. Ngayon, nagkaroon ng mga pagkakataon na yung mga priest ay intentionally nire-reject yung mga dinadalang sacrifice ng mga tao. Kasi ito pong mga priest, kailangan suriin muna nila mabuti kung may blemish ba, may sugat ba, kumpleto ba yung body parts para maging pumasa siya at maging qualified na maging sacrifice. So ngayon, kahit wala namang problema talaga yung hayop na dinadala, sinasabi ng mga priest, ng ibang priest, ay may problema to. Hindi to pwede. Meron kaming mga magagandang klase na animals dyan sa labas, sa gilid. Bili ka muna dyan. So umikot-ikot yung business, nagkaroon din ng money changing, at sa paningin ng Panginoong Jesus, parang hindi ito
Hindi ito dapat nangyayari. Hindi dapat nagiging business place, hindi dapat pinagkakakitaan ang bahay ng Diyos. So ngayon, pinatumba niya ito, pinasara niya ito, and ulit sa Mark chapter 11, ito po yung bago na siya i-arrest. Na ganun ulit yung nangyari. Pinasara niya itong mga kung ano man yung pinagkakakitaan nila sa temple. So ngayon, Caiaphas, being the high priest that time, dahil 2 beses na ipinasara ni Jesus Christ yung business doon sa temple, to continue his corruption scheme, to continue his business, he made a plan to destroy the obstacles, which is Jesus Christ. So ito po yung naging dahilan kung bakit naging unfair yung paratang kay Jesus Christ. Dahil gusto na nilang hanapan ng mali para hindi na tayo pigilan sa ating business. So napaka-unfair para kay Jesus Christ. Ginawa lang niya yung tama. But dahil itong mga tao na to, merong ibang motibo at si Jesus Christ yung mahadlang sa kanila, pinili nila na i-destroy yung obstacles para hindi sila mapigilan. But how did Jesus respond? He submitted to the process, to the plan of the Father. He endured everything. He did not retaliate. Kahit na napaka-unfair ng paghatol sa Kanya. But still, he trusted the will of the Father. So, we saw how Jesus Christ responded nung siya yung nakaranas ng unfair or injustice, ng unfair na situation. Kung tayo siguro merong maling ginagawa sa atin, nilalamangan tayo, hindi na maganda yung treatment sa atin, siguro at some point aaray tayo at babawi tayo. Hindi man bumawi, may masasabi pa rin tayo. But we will be studying 3 points on what God wants us to do as His children. So, paano tayo mag-respond sa mga pagkakataon na makikita natin parang hindi maganda yung treatment sa atin. Mga pagkakataon na may mga taong nagbe-benefit nang hindi naman talaga dapat nila nakukuha at tayo yung nagsasuffer. So, punta po tayo sa number 1. Trusting God's process in the midst of injustice is living an honorable life for God. So even nakaka-experience tayo ng mga unfair situations, hindi man directly, pero at some point naapektuhan tayo, we should still live an honorable life for God. Sabi po sa verse 17 to 18, repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Our first instinct, sabihin natin instinct kasi, ito talaga yung unang lalabas sa atin. Once na tayo ay nasaktan or tayo ay naka-experience ng unfair situation, unfair treatment, is gusto natin
i-balanse yung nangyayari. Nalalamangan tayo, hindi pwede yan. Dapat balansehin natin. Kailangan bawi-bawi lang. First instinct natin pag tayo ay nasaktan, ginawa ng mali, nakakita ng mali, naapektuhan tayo, gusto natin bawian, gusto natin gumawa tayo ng sarili nating solusyon. But the Word of God calls us to a higher standard. Hindi pala tayo dapat manatili dito na every time na masasaktan tayo, every time na makita tayong mali, gagalaw agad tayo. God is calling us to a higher standard. We are not to conform sa kung paano ginagawa ng mundo yung pag-respond sa mga ganitong klaseng bagay. Pero paano yung sinasabi ng Old Testament na an eye for an eye, tooth for a tooth, burn for a burn? So dapat daw pag kung ano yung ginawa niya, yun din yung dapat matanggap niya. Kung ano yung ginawa niya, yun din yung babalik sa kanya. But dapat po natin maintindihan na yung bagay na yon, eye for an eye, is hindi po kinumand para gawin ng mga individuals. Ginawa po siya that time para maging societary standard to enforce good conduct among people. So ginawa itong public punishment para magkaroon ng takot yung mga tao na gumawa ng masama. So pag siya ay kung isang tao ay nakaputol ng kamay ng kapwa niya, puputulan din siya ng kamay. So in-enforce nila to para magkaroon ng kaayusan nung time nila. But it was never intended to be applied by individuals. Ito po ay applicable lamang sa nung time nila as capital or government punishment. These verses also tells us the command of God to live an honorable life in the sight of all. Not only in the sight of man, but in the sight of God. Kahit hindi na sa mata ng tao, basta sa mata ng Diyos, honorable. Dito po papasok yung pag-compromise. Di bali nang masaktan ng Panginoon basta hindi masira yung reputation ko. Di bali nang hindi ako mag-obey sa Panginoon basta hindi ako mapapersecute sa mga decisions na gagawin ko. But we are being reminded that we should live an honorable life, not only in the sight of all, but ultimately in the sight of God. Kasama po dito yung mga bagay na na-experience natin minsan ay di bali na kung ano sasabihin ng Lord, di bali na basta makikip ko kung ano yung meron ako dito sa lupa. These verses tells us not to compromise. If ang masasakripisyo ay ang ating relasyon sa Panginoon. So yung living in peace with everybody ay hindi laging madali. Amen po ba? And itong verse na to, sinasabi na if possible. Does that mean that this is just optional para sa atin? Let's explain po dito sa passage na to.
If possible, it depends on us kung sino yung unang gagawa ng move at hanggang kailan mo gagawin itong bagay na to. Even though we should do our best to live peacefully with others, the reality is it will not always happen. May mga pagkakataon talaga na kahit anong magandang reach out mo dun sa tao, kahit anong discussion ang mangyari, hindi talaga magkakaroon ng kaayusan, hindi magkakaroon ng peace. Because it will also depend on their attitudes and responses. Minsan, mas gusto na lang talaga natin na, tama na, wala talaga yan. Pero tignan po natin mamaya kung ano yung gustong gawin ng Panginoon sa atin sa mga ganyang pagkakataon. So, trusting God's process in the midst of injustice is living an honorable life for God. Number 2, trusting God's process is leaving vengeance to God. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, "Vengeance is mine, I will repay," says the Lord. The greatest act of faith is surrendering our desire for revenge. Paano natin ito magagawa? This will only be possible if we truly trust in God's perfect justice. Kaya pala minsan, gusto natin tayo yung gagawa ng solusyon, tayo yung discussion, tayo yung gagante. Dahil baka pala hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon na siya ang bahala doon sa gumawa ng masama sa atin. Gusto natin, pag ginawa ngayon, dapat mamaya may ganti na. Dapat, pag may ginawang mali ngayon pa lang maparusahan na. But, if we truly trust in God's perfect justice, in God's perfect plan, He will surrender our desire. Kahit yung mga thoughts natin na, kailan kaya maparusahan to? Kailan kaya makakahanap ng katapat to? Itong mga taong gumagawa ng masasamang bagay, kailan sila mapapatigil? So, ang nangyayari, yung community or tayong mga tao, sabihin natin, kung hindi ako magsasalita, hindi mangyayari ang pagbabago. Kung hindi ako gagalaw, baka walang mangyayari. Hindi magkakaayos. This applies to relationship towards other people, and this also applies to a certain group of people. Kung hindi ako magsasalita, baka hindi matapos to. But, God wants us to trust in His perfect justice. Nasa sa Kanya kung kailan niya itatama, kailan niya i-expose, kailan niya paparusahan itong mga tao na nakakagawa ng masama at naapektuhan tayo. So as Christians, we must take out or step out of the cycle of revenge. Because we know that God sees and God knows and God will act in His perfect timing. So ito po talagang napapanahon. We are not trying to be political here. But gusto ko lang po i-remind tayo as an illustration that itong bagyo-bagyo na sunod-sunod na bagyo na na-experience natin, nakikita natin siya as something na nakakasira sa atin.
or nakaka-apekto ng masama sa atin. Minsan napapatanong tayo, bakit grabe yung bagyo? Bakit, Lord, inalaw mo tong bagyo na dumaan sa amin? Na pinsala kami, naapektuhan kami, nasira yung mga ari-arian namin. But kung hindi dahil sa mga malakas na bagyo na to, hindi ma-expose itong mga corruption tungkol sa flood control. Kung hindi pa mangyari itong mga bagay na ito, hindi masisilip yung mga projects na ginagawa ng ating government. But ito po yung sinasabi natin, we should step out of the system of revenge. Dahil ang Panginoon ang bahala. In His perfect timing, siya ang mag-i-expose ng lahat ng masasamang bagay na ginagawa ng mga tao na against sa atin. At siya din ang bahala na mag-punish sa kanila. Hindi tayo, because God wants us to leave vengeance to Him. Kung meron man tayong dapat mapagsumbungan ang Panginoon, maya tingnan natin ano yung magiging effect niyan para sa atin. So, hindi na rin natin kailangang gawing burden sa sarili natin. Minsan hindi pa tayo mapakali. Lord, kailan mo ba paparusahan itong mga taong ito? Lord, kailan mo ba sila papatigilin? Lord, kailan kaya sila papaparusahan? But if we leave vengeance to God, hindi na natin kailangan mag-worry sa mga bagay na yun. Dahil tayo ay nakakasiguro na He will handle it Himself. Siya ang bahala at hindi natin kailangan mag-worry. Mapaparusahan ba to? Hindi natin alam kung kailan, pero the Lord has promised. Vengeance is His. At siya ang bahala sa anumang masasamang bagay at sa mga tao na corrupted ang mga gawi at pag-iisip. And this verse also is also teaching us to be patient and humble. But let's be reminded that there's a borderline between patience and tolerance. So, titignan natin mamaya, kailan ba natin kailangan magsalita? Kailan natin kailangan tumahimik? Tingnan po natin mamaya. So, as we proceed, trusting God's plan is leaving vengeance to Him alone. And for our last point, trusting God's plan is looking unto Christ, the author of change. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by doing so, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So, ang kinocommand sa atin ng Panginoon, hindi lang tayo basta magpigil na gumanti. Pero, ang hinihingi niya sa atin ay yung opposite ng pagganti. Madali ba na gumawa ng mabuti sa gumawa sa iyo ng masama? I'm convinced na walang magsasabi ng madali. Madali po ba? Hindi po. Bigat sa kalooban na, ang sama niyan Ito ang ginawa niyan sa amin Tapos, Lord, gusto mo. Mabuti pa rin yung ipapakita ko sa Kanya. But, sinasabi ko ng Panginoon, kung ang iyong kaaway, itong mga tao na gumawa ng masasamang bagay sa iyo,
itong mga tao na against sa'yo, sumisira sa'yo, itong mga tao na gumagawa ng panglalamang sa kapwa, ano sabi po dyan? Feed him or give him something to drink. Gagawan pa natin sila ng maganda. Bakit gusto ng Panginoon na gawin natin ito? Because God wants us to win them. God wants us to win them, not to win discussions and arguments. Mas mahalaga sa Panginoon na itong mga tao na to ay ma-win natin, makuha natin yung loob. Hindi para lang basta may mapatunayan tayo na tayo yung nasa tama. This is the start of God's process. Tulad po ng gusto nating sabihin dyan, looking unto Christ. Because He is the only author of change. Hindi pa natin agad makita yung immediate victory, but we are participating in a divine strategy that will eventually lead to something good. Lahat ng nakikita natin dito sa mundo na anumang uri ng kasamaan, like panglalamang ng kapwa, injustice, corruption, pati yung pagbabaliwala ng good moral values. Kapag trinace natin ito, kung saan to nagmula, ano yung cause nito, it will lead us to the book of Genesis. Dahil dito po nagsimula ang kasalanan. Lahat ng kasamaan na nakikita natin sa mundo, lahat po yan ay nag-uugat lamang sa isang bagay, which is sin. Simula yan sa book of Genesis when Eve and Adam chose disobedience. Yun po ang nag-introduce ng sin dito sa mundo. And from that moment, yung relationship natin, yung pag-iisip ng tao, yung pag-treat ng isang tao sa kapwa niya, nagkaroon na ng bahid ng kasalanan. Kaya kung magiging honest po tayo at titignan talaga natin mabuti, walang anumang bagay ang magagawa natin to change these people. Kahit anumang pag-raise natin ng discussions, kahit anumang pag-post natin sa social media, kahit anumang confrontation gawin natin, kahit magprotesta pa tayo, kahit makirali pa tayo, hindi ito ang makakapagbago sa mga tao na ito. Sa pag-persuade sa kanila, sa pag-protest, sa pag-buo ng discussion, pag-debate, pwede nating madil siguro magkaroon ng effect doon sa symptoms. Pero never nito madidil ang root, which is sin. That's why, in God's mercy, He sent His own Son, Jesus Christ, to die on the cross. But before He died, He experienced injustice, just like we're experiencing right now. He experienced injustice, unfair treatment, false accusations, but He willingly died on the cross, so that if we believe in Him, we can have eternal life
And not only eternal life, we can have the privilege of a new life in Christ. Pwede tayo makapamuhay ng klase ng buhay na merong Heso Kristo sa puso. Anong kaibahan ito dito sa mga taong walang relationship kay Jesus Christ? You have Jesus Christ in your heart. Dito po magsisimula ang pagbabago. Kaya magtataka tayo, itong pastor, itong tao ito, ang tagal ko yung sinisiran, ang tagal ko na kinakausap, ang tagal ko na kino-convince na magbago siya. Kahit mga punishment, binigay ko na ilang beses, paulit-ulit, kahit anong gawin kong effort, kahit ginawa ko na yung labag sa loob ko, kahit convince na ako sa kanya, hindi pa rin magbago. Because ang pagbabago, hindi po manggagaling sa atin. The truth is, change ay mangyayari lamang kung merong Jesus Christ sa puso ang isang tao. According to Matthew 24, sin will be rampant. And only Jesus can give us the new heart. Nakalagay po sa Bible, ang mundo ay magiging pasama ng pasama. So kahit ano pang gawin nating effort na magprotesta, humanap natin solusyon, makipagdebate, patunayan na tayo ay tama, hindi natin magagawang better place ang mundo. Dahil nakalagay sa Bible, ang mundo ay magiging pasama ng pasama. Pero ano ang kailangan natin gawin bilang Christians? Dapat ba tayo maging hopeless na lang kasi kahit pa ang gawin natin, walang magiging positive progress? Pero hindi po yun yung sinasabi natin. Dahil pasama na ng pasama ang mundo, mas lalong kailangan natin mag-share ng gospel. Mas lalo tayo dapat mag-double time to share Jesus Christ to others. Dahil time will come, baka yung nakakausap mo araw-araw, dahil wala siyang Jesus Christ sa kanyang puso, mapapalayo na sila sa atin. At sila ma-influence na din ng ibang masasamang influences. So given na pasama ng pasama ang ating mundo, mas kailangan natin mag-double time to share Jesus Christ to others because Jesus Christ is the only author of change. Sa Kanya lang magmumula ang pagbabago. So, si Jesus Christ lang talaga ang solution sa disagreements, misunderstandings, sa corruption. Because trying to resolve everything sa ating sarili will not solve the real problem. Because the real problem is man's sinful nature. And if you already have a relationship with the Lord Jesus Christ, if you know the promise of the gospel, you already know that all we need to do in response to the evil things that are happening around us is to endure everything while we trust Him. Bakit?
Because according to the gospel, He will come back for us and give us eternal life, where we will spend eternity without schemes of man that can harm us, without corruption, without anomalies, without problems, without injustice, without unfair treatment. That's the gift of the gospel. Ang kailangan lang po natin gawin is to trust Him and endure everything. Hindi natin kailangan lumaban. Hindi natin kailangan laging patunayan na alam natin yung tama. Because God wants us to endure everything. Because we know the promise of the gospel. Lahat tayong mananampalataya ay darating sa panahon na babalik ang Panginoong Hesus para tayo ay kuhanin at tayo ay maka-experience ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang kasalanan, walang masasamang motibo ang mga tao at peaceful. So for our conclusion, nakita po natin that trusting God's process, trusting God's plan in the midst of injustice is number one, living an honorable life for God, leaving vengeance to God, and looking unto Christ, the author of change. Sa mga panahon na nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, naapektuhan tayo ng mga masasamang bagay na ginagawa ng ibang tao, mahirap minsan na tignan yung truth na sinasabi ng Panginoon na I have a purpose kung bakit nangyayari yung mga yan. Gusto ng Panginoon na pag may ginawa sa ating masama, huwag natin gantihan, hindi natin susuklian ng kasamaan, but suklian ng mabuti. But we must have faith and trust the process, the plan of God. We may not see the reason at first, but it will soon be revealed to us. We also saw that even Jesus was also affected by injustice, by corruption. Dahil sa corruption scheme na gustong gawin ni Caiaphas, siya ay inakusahan ng mali. Siya ay naka-experience ng injustice. But God the Father handled everything and made it for our own good. Siguro kung andun tayo nung time ni Jesus Christ na siya ay pinaparusahan, tayo yung mga believers na naka-witness, siguro sabihin natin, Lord, bakit mo na-allow itong mangyari? Siguro hindi natin maintindihan bakit hinahayaan ng Diyos Ama na mangyari ito kay Jesus Christ. But the Father soon revealed the purpose of why He allowed that to happen. Because it is for our own good. So it is the same for us. We may not see the purpose why certain circumstances happen. But we have been reminded by the Word of God to live an honorable life. Leave vengeance to God and look unto the author of change, none other than Jesus Christ.
All that we can do and all that we need to do is to handle everything with an honorable attitude as we trust in His perfect plan, His divine process that is for our own good. So now that we already saw how God wants us to respond in the midst of injustice, and we already saw how Jesus Christ responded when He was put in an unjust situation. Now, for our application, we will look at these 5 things. 5 practical things, great reminders and challenges for us Christians. Practical and hindi natin sasabihin madaling i-apply, but this is a great reminder and challenge for us believers. So number 1, very practical, avoid starting or joining conversations that will not glorify God. Kasama po dito yung mga debate, kasama po dito yung mga unhealthy conversations na alam mong wala namang patutunguhang maganda. Kasama po dito yung mga conversations na kahit anong gawin, kahit anong haba ng usapan, hindi naman talaga magtatapos sa magandang resulta. Wala namang na-resolve, wala namang na-achieve, kundi magpataasan lang. Ito po yung mga bagay na dapat natin i-avoid to live peaceably with other people. When other people see that we engage in discussions that does not portray that we trust God, they will not also see God as someone who is trustworthy. So wag nating hayaan or i-risk or i-sacrifice ang ating testimony na makaapekto ito sa pag-engage natin sa mga gantong klaseng bagay. Wag po natin hayaan na makaapekto itong mga bagay na to para malus natin yung mga tao. O na-win nga natin yung argument, pero lumayo naman yung loob ng ibang tao. Sumama naman yung tingin nila sa atin. So avoid starting or joining conversations that will not glorify God. This is a key for us to live an honorable life and peaceably for God. Number 2, include them in your prayers. So, tanong po sa atin, how many times did we include them in prayer? Itong mga tao na nanlalamang sa atin, how many times na pinag-pray natin itong mga tao na hindi patas lumaban? Itong mga tao na inaargabyado tayo, ginigipit tayo. Itong mga tao na minsan tingin natin, parang hindi na nila deserve ilapit sa Panginoon. The root of all this injustice, this corruption, these crimes, is none other than sin. And nothing can stop these people from desiring itong mga masasamang bagay na ito. Meron mang ma-resolve today, hindi nangangahulugan na doon matatapos ang kanilang desire to do those bad things. Ang makakapagpahinto lang nito, ang makakapagpabago lang sa kanila, is none other than the author of change, which is the Lord Jesus Christ. Only Jesus can change people. So, let's include them in our prayers.
Katulad ng prayer natin kanina, that minsan nakakalimutan natin ipag-pray sila. Dahil minsan nakafocus tayo sa action, nakafocus tayo sa nangyayari. But we forget to pray for them. Nakakalimutan natin silang ilapit sa Panginoon. So let's pray that they may be reached by the gospel. Hindi po natin ipag-pray na sana makulong na siya, sana maparusahan na siya, sana magkaroon siya ng heart attack, sana ma-accident siya, matapilok siya. Ganun yung mga gusto nating ganun yung gusto nating mga wish sa mga tao na gumagawa ng masasamang bagay. Gusto natin agad maparusahan sila. Meron tayong binubuo sa utak natin na klase ng punishment at yun yung gusto nating at yun yung gustong hinihiling natin na mangyari sa kanila. Pero ang dapat pala natin ihiling sa Panginoon para sa kanila is for them to be reached by the gospel. So that they can also experience genuine change. Or maybe it is you who is being asked by God to share the gospel to them. Pwede ikaw yung way. So, tinatanong natin kanina, kailan ba tayo dapat tumahimik? Kailan tayo dapat gumalaw at magsalita? Punta po tayo sa number 3. Submit and be sensitive to the leading of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating sabihin, pati kung paano yung delivery na dapat nating gawin sa pagko-correct sa mga tao na ito. Ang Holy Spirit din po ang mag-guide sa atin kung kailan tayo dapat magsalita at kailan tayo dapat mas mabuti pang hindi na lang magsalita. So, we must submit and be sensitive to the leading of the Holy Spirit. Kung nililid ka ng Holy Spirit to rebuke them, nililid ka ng Holy Spirit na i-reach out sila, let's submit to the leading of the Holy Spirit. Minsan, pinag-pray natin, Lord, sana pagkaroon ng pagbabago sa taong to. Pero kinakausap ka na pala ng Lord, ikaw, yung gagamitin ko para mag-share sa kanya ng gospel. Ayaw mo lang pansinin. May ganong prayer Gusto natin magkaroon ng progress, pero hindi pala tayo nagsasubmit. Baka tayo yung instrument na gustong gamitin ng Panginoon. So, let us submit and be sensitive to the leading of the Holy Spirit. Number 4, trust in God's plan. Remind yourself always that everything happens for a reason, and everything happens according to the good plan of God. This is a way to show our humility and dependence on God, that we commit everything to Him. Na hindi ko kailangan gumanti. Hindi ko kailangan humanap ng sarili kong solusyon at makipaglaban. Na hindi ko kailangan magprotesta o gumawa ng mga discussion na hindi naman nakaka-glorify sa Panginoon. Ang kailangan ko ay ipaubaya, ipagkatiwala ang lahat sa Panginoon. Katulad po ng binanggit natin kanina, kahit anong ganda ng salita, ng delivery, ng intention natin, hindi po ito ang makakapagpabago o makakapag-convince sa mga tao na to para ayusin yung kanilang ginagawa at magbago. Kahit anong gawin natin, dahil
Punta po tayo sa number 5. Christ is the ultimate solution. Only Jesus Christ, through His sacrifice and resurrection, can heal the underlying issue, the underlying spiritual disease of humanity. So yung nakikita natin masasamang bagay na yan, hindi yan dahil sa greed, hindi yan nagsimula sa pagiging greedy, hindi yan nagsimula sa pagiging selfish. Nagsimula yan dahil may sinful nature ang mga tao. And it will be impossible for them to change if hindi sila magkakaroon ng relationship kay Jesus Christ. Because always remember that Christ is the ultimate solution. Yung mga bagay na pwede natin gawin ay pwedeng ma-heal yung symptoms, pero hindi yung totoong source. Christ is the ultimate solution. So, let us be reminded that ipagkatiwala lang natin sa Panginoon lahat ng nangyayari. Lalo na po yung nangyayari sa ating bansa. Hindi na po sikreto sa atin na mayroong problema sa korupsyon ang ating bansa. And of course, gusto natin ito ay mahinto. Kaya minsan sinusubaybayan natin yung mga hearings, no? Gusto natin, Lord, sana matapos na to. Sabihin ba natin, grabe nagsisinungaling na lang to eh. Sana ma-expose na siya. Pero, let's be reminded that in the midst of all this injustice, we are still being commanded by the Lord to live an honorable life for Him. Balik po tayo sa ating main idea na God desires to see a Christ-like follower even in the midst of injustice. Hindi po natin kailangang makisali sa mga arguments na yan. Dahil ito lamang po ay magpapatunay na hindi tayo nagtitiwala na ang Diyos ang bahala sa kanila. What we should do is pray for them and endure everything because we know we have the blessed hope. And God has promised, siya ang bahala sa mga tao na yan. At pinaka-importante, gusto ko ulit-ulitin sa atin, isama natin sila sa prayer. Hindi tayo basta galit lang sa kanila dahil sa masama nilang ginawa. Of course, hindi natin tinotolerate. Hindi tayo tatahimik para lang masabi na no-tolerate natin sila. But we should be praying for them. And I hope and pray that we will accept this challenge. Do not repay evil for evil, but live an honorable life before God. God is commanding us to apply this and make it natural for us. Without His help, it will be impossible for us even how much we try. But if we submit to Him, He will surely help us to trust in His process. Let's come to the Lord in prayer. Lord, we thank You for very great reminder that even we are
experiencing unfair treatment, experiencing injustice, Lord God, we should respond as how the Lord Jesus Christ responded when he was faced in this kind of circumstances. Lord God, help us to live an honorable life for you, to give glory to you. Lahat po ng sasabihin namin, lahat ng iisipin namin ay makaglorify sa inyo, sa iyo, Panginoon. And Lord God, tulungan mo kami na i-entrust sa iyo lahat ng mga bagay na nangyayari sa aming paligid, sa aming personal life, sa aming family, sa aming relationships, and even sa aming government. Lord God, help us to trust you in the midst of all this injustice. Help us, Lord God, na magkaroon kami ng desire to pray for them and pray for them to be reached by the gospel, dahil alam namin na dito lamang magsisimula ang pagbabago. Walang anumang kayang gawin ang tao na makakapagbabago sa kapwa niya. So help us, Lord God, to entrust to you everything. And thank you, Lord God, once again for the reminder. We praise you, Lord God, and we thank you in Jesus' name. Amen.